Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping makapangyarihan na upuan. Wow, ano bang meron sa upuan na yan, ha? Ano bang magic ng upuan na yan at hindi nyo mapakawalan, hindi nyo matayuan at hindi nyo mabitawan, ha? Alam nyo, tama nga talaga si Glock9, no? Ngayon ay intindihan ko na yung tanong niya na kung bakit nga ba pinag-aagawan ang isang upuan. 'Di ba? Trip to Jerusalem ba yan? May something ba kayo mapapala dyan? Well, feeling ko meron at malaki na hindi legal, hindi ko sure. Pero grabe 'di ba? Grabe yung pakikibuno, grabe yung mga effort, grabe yung mga pamamaraan na ginagawa para lang makaupo sa upuan, grabe yung nilalabas na pondo, na puhunan para lang makaupo sa upuan, grabe. Anong meron dyan? Samantalang kami upuan namin monoblock lang, kung malas-malasin pa yung kahoy-kahoy lang nagawa-gawa lang, diba? Diba? Naku, mahirap makiagaw dyan. Kung ako yung tatanungin kung bibigyan ng pagkakataon na umupo dyan, ayoko niyan. Malamang sa malamang madumi yung upuan na yan. Diba? Kasi kung kani-kaninong puwet na yung lumapat sa upuan na yan, kung kani-kanin, ayoko na. Marami ng bahid yung upuan na yan for sure. Ay nako, pero sa seryosong usapin mga yes pre, no? Ikaw ba? Kumusta ka bilang mamamayan? Paano ka naaapektuhan dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa ating lipunan? Diba? Kung saan sobrang talamak yung nakawan sa kaban ng bayan. Diba? Halos harap-harapan. Garapalan. Yung para bang pinapamukha sa inyo na, eto, gagawa kami ng mga proyekto, yung mga hinahangad ninyo, yung mga pangangailangan ninyo, pero hindi namin sobrang gagalingan. Titipirin namin yan kasi nga naman kailangan namin ng kupit dyan. Wow. Diba? Nakita na natin sa samot-saring balita. Kaliwat ka ng buhay na patotoo na gumagawa sila ng mga proyekto na para bang daig pa ang isang multo at hindi mo makikita at hindi pala totoo, or kung totoo man, sobrang substandard. Knowing na yung budget na ibinigay ay sobrang laki, pero yung naging outcome, anyari? Diba? Para kang binigyan ng pambili ng bulaklak sa dangwa. For example, binigyan ka ng 5,000, bumili ka ng ganitong ganyang bouquet. Siyempre ang ine-expect mo something na fresh, something na magandang uri ng bulaklak, something na totoo. Pero ang binigay sa'yo, peke, plastic, walang buhay, pangit ng kulay. Anong mararamdaman mo? Lalo na kapag alam mong galing sa iyo yung pera na pinambili doon. Hindi ba't nakakainis? Nakakainsulto? Nakakagalit? Which is dapat lang yun yung maramdaman mo. Kasi harap-harapan eh. Ginagawa kang tanga. Na para bang kahapon ka lang pinanganak. Diba? Alam niyo, nakakalungkot po, no? Na habang tayo, yung mga nasa laylayan ng lipunan ay nahihirapan. May mga iilan sa kanila na nagpapakasasa lang. Ine-enjoy yung pera na hindi naman nila pinaghirapan. Inuumit yung buwis na dapat ay ginagamit para sa ikabubuti ng bansa natin, sa ikabubuti ng bawat buhay natin. Kaso anong nangyayari? Bakit parang hindi bumabalik sa atin yung perang pinaghirapan natin? Ibinigay natin yun for a reason. Bawat kibot natin may bayad, may tax na binabayaran para sa ikabubuti at ikaulad ng bayan. Kaso anong nangyayari? Kaninong bulsa napupunta? Samantalang tuwing eleksyon, ang galing-galing, ang ganda-ganda ng mga plataforma, ang sarap-sarap sa tenga ng mga nilalatag na pangako. Pero kapag nakaupo na, ano na? Nakalimot na.
Samantalang tuwing eleksyon, yung kadalasan ninyong pinapangakuan yung mga mahihirap na hanggang ngayon mahirap pa rin naman. Panin yung sinasabi na pag ako nanalo, pag ako ganito, wala nang mahirap sa bansang ito, pero ano nangyayari? Parang parami pa ng parami. Kasi nga yung mga pangako na binibitawan ninyo, yung mga pangako na sinasabi ninyo, hindi naman totoo. In the first place, alam naman namin yung totoo na hindi nyo yun balak to pa rin. Pero pinagbibigyan kayo. So ano ngayon? Lagi na lang bang ganon? I think no, kasi unti-unti sinasampal nyo sa amin yung totoo, sinasampal nyo sa mga tao yung katotohanan na binabalasubas nyo lang yung mga budget na binibigay at pinag-aambag-ambagan. So ngayon, nagigising na. Diba? Bukang bibig nyo lagi yung mahihirap kasi nga mas maraming mahirap at sila yung mas maraming boto, diba? Na parang ginagamit nyo na lang sila at panay-panay. Well, ayaw nyo rin naman sigurong maubos yung mahihirap kasi nga mas dun kayo nagbe-benefit. Baka yun yung case. Kung tutuusin, kung maayos lang talaga yung lahat, mula mahirap hanggang mayaman, dapat ramdam yung kaunlaran, di ba? Kahit papano. Pantay-pantay kahit papano. Ang dami nating pwedeng sabihin, ang lawak ng ganitong klaseng usapin. Yung opinion natin magkakaiba rin, for sure. Pero yung mga bagay na yon, may isang pagkakapareho yun eh. Lahat tayo gustong umunlad yung bansang ito, yun lang yun. Pero paano mangyayari yun kung may mga kagaya nila na ganid, na sakim, na madamot? Na hindi bali ng mahirapan yung mga taong pinangakuan nilang paglilingkuran nila basta sila makapamuhay lang ng masarap, masagana at komportable. And yes, nag-e-exist po sila at sana next time huwag na tayong maniwala sa kanila. Mas kilalanin na natin na mabuti yung mga iboboto natin. Please naman po, diba? Noong mga panahon na tumatakbo kayo, ang amo-amo ninyo, naakala mo naman talaga sincere yung pagtulong ninyo. Yung pala puro lang kaanumalyahan. Puro lang pagiging gahaman, utang na loob. Ang dami pong nangangailangan ng maganda at maayos na serbisyo, ng magandang pamamahala, na dekalidad ng mga proyekto para sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo naman pong ipagdamot yon sa mga tao kasi hindi naman pera ninyo yung ginagamit sa paggastos ng mga proyekto. Kung gusto ninyong yumaman, idaan ninyo sa maayos na paraan. Huwag kayong nandadamay ng mga taong nagsisikap, naghihirap para umunlad din yung pamumuhay. Diba? Kasi baka nakakalimutan po ninyo, nakakalimutan nila na nandyan sila as public servants. Servants. Maglilingkod, magbibigay serbisyo, pero parang bakit kayo pa yung laging magarbo? Saan magaling yung mga sinisweldo ninyo? Hindi ba't sa mga tao? Sa mga taong pinaglilingkuran ninyo na nalalamangan ninyo? Maglilingkod kayo pero grabe, mas marangya pa yung buhay ninyo. Nalalamangan nyo yung mga taong pinaglilingkuran ninyo? Tinitingala kayo, bakit? Diba? Ang gagara ng barong, ang gagara ng sasakyan, samantalang yung mga pinangakuan ninyong paglilingkuran, naghihirap. Walang maayos na damit. Walang maayos na transportasyon. Ganun ba ang naglilingkod? Well, kung feeling nyo naglilingkod kayo, hindi po ninyo nami-meet yung expectations. Nararamdaman po namin at hindi po ninyo ginagawa yung best ninyo. Kasi kami mga pinalilingkuran ninyo, nahihirapan pa rin. At kayo, komportable na namumuhay ng maayos. Diba? So, don't get me wrong, no? May mga nasa pwesto pa rin naman talaga na matitino. Sige, let's give it to them. Benefit of the doubt. Given na may mga tao pa rin talaga at politiko na maayos pa rin pagdating sa serbisyo publiko. Hopefully, marami pa sila. Of course, we acknowledge and recognize them. Pero hindi ba dapat
Yun naman talaga yung ginagawa nila. Hindi ba dapat hindi sila exempted? Kasi ganun naman talaga dapat yung expectation when it comes to them. Serving the nation, serving the public. Huwag natin silang gawing parang wow. Do not romanticize them kasi in the first place, yun talaga yung trabaho nila and let's normalize na ganun ang ginagawa nila. At hindi talaga natin maikakaila na talamak pa rin yung mga gumagawa ng masama at kung gagawa man ng katiting na kabutihan, ipagduduldulan pa sa mukha ng mga tao na para bang utang na loob namin. Utang na loob ng mga tao na ginagawa ninyo yung serbisyong dapat na ginagawa ninyo. Ang lalaki ng pangalan, ang lalaki ng muka. Like, pera mo? Galing sa bulsa mo? Diba? Utang na loob. Ibalik nyo lang sa tao kung ano yung binigay sa inyo. Nandyan kayo to manage. And ayusin niyo yung pagmamanage. Di ba sa amin naman galing yung pera tapos kukupitan nyo? So ikaw bilang ordinaryong Pilipino, payag ka nun. Pera mo gagastusin pang kasino, pambili ng kotse na bago, ng bahay na magarbo na halos galing sa buwis na pinaghirapan mo. Maliit o malaki man yung ambag mo, hindi ambag yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano ginagamit yung pondo na dapat sa bawat Pilipino. Bawat kibot mo may ambag ka. For example, ikaw kung may-ari ka ng negosyo, payag ka nun, ninanakawan ka ng empleyado mo, ng taong pinapasweldo mo. Trabaho nilang maglingkod simula't sa pool, alam nila yun. Bumababa sila sa pinakalaylayan, umaangat sila sa pinakamataas. Tayo ang boss nila, tayo ang nagpapasweldo, pero parang mas nalalamangan tayo, di ba? Tayo naghihirap tapos sila yung lantaran na nagyayabang ng sarap. Kaya gets na gets ko na talaga eh, 'di ba? Yung mga galit na galit noon pa, yung mga noon pa man talagang gising na sa katotohanan. 'Di ba? Nakakalungkot, nakakagalit at dapat lang na makaramdam ka ng galit. It's valid na makaramdam ka ng galit kasi kung hindi ka pagalit, bakit? Well, someday, sana magalit ka rin kapag naranasan mo na mag-ambag ng mas malaki sa inaambag mo ngayon pagdating sa buwis. Tapos malalaman mo, binubulsa lang pala ng kung sino-sino. Ng mga trapo. Ng mga korap na politiko. Kaya lesson sa atin to, no, na wag nating itolerate. Wag magbulag-bulagan. Hindi pwedeng hayaan mo na. Hayaan mo na, ganyan naman silang lahat. Hayaan mo na, kailangan lang talaga nila. No! No. Magalit ka. We encourage everyone na magalit tayo sa nangyayari at ginagawa sa atin. Kasi bawat kibot mo, may kinalaman yan sa kung paano magpatakbo ng gobyerno yung bansang ginagalawan mo. And of course, sana wag ka maging panatiko, di ba? Yung kung may idol kang politiko, utang na loob, gumawa ka na lang ng fans club. Hindi yung idadamay-damay, idol ko si ganito ganyan, iboboto ko siya. Kahit pa nakasalala yung pag-asa at kinabukasan ng bansa mo, talaga ba? Dahil lang nag-fangirl, fanboy ka? Kasi kung ganun, sayang yung sweldo na ibinibigay ng mga tao para dyan sa idol mo. Idol mo na wala namang masyadong ginagawa at ay nako, fly. Charot. Charot na charot. Ay nako, at the end of the day, alam ko naman mga yes-friend na hindi ko kayo mapiplease. Hindi ko agad-agarang mababago yung mga opinion ninyo, no? Gagawin nyo yung mga gusto ninyong gawin, paniniwalaan ninyo yung mga gusto ninyong paniniwalaan, pero sana, di ba? Kung mag-iisip man kayo, kung a-action man kayo for the greater good of this country, sa ikabubuti po ng bansa natin in general, hindi lang ng mga taong pinaniniwalaan at ina-idolize mo. Hindi lang ikaw yung nakasalalay dito, kinabukasan din ng pamilya at mga anak mo. Kaya magalit ka, makialam ka, bumoses ka. Mas masarap mamuhay ng payak kaysa mamuhay ng marangya kung galing naman sa pandaraya. That's all. Wala na akong masasabi. Good night. Yun lang talaga yun. At kung ano yung sinabi ni Meme Vice, ganda. Ayun lang talagang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko pwedeng sabihin sa radyo pero yun ang masasabi ko sa inyo.
Ay nako mga yes friend. Well anyways, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niya sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas 9 p.m. to 12 midnight para sa ating BB time. Dito pa rin syempre sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM.